Naku po mga kababayan, mawiwindang po kayo dito sa matinding pahayag ng isang DDS vlogger. Hindi lang isang DDS vlogger, basta-basta ito dahil sikat po ito. At kilalang kilala niya daw ho kung sino si Boss B. Naku po mga kababayan. Kasi itong Boss B na ito mga kababayan ay may kumakalat na text messages na di umano may kaugnayan daw sa kay Mima Alicia, isang yung namatay nga po na vlogger mga kababayan. At sabi niya rin mga kababayan, may kaugnayan din daw di umano ito sa isang senador. Hala ka mga kababayan, sino kaya ito? Ibabox reveal niya nga daw ito mga kababayan. Totoo kaya ito, ibabox reveal niya? Kasi 2019 niya daw mga kababayan, or 2019 or 2021, basta pakinggan nyo ang kanyang sasabihin dito. Basta ganun po, year 2019 or 2021 mga kababayan, basta sasabihin niya dito na kilala niya daw ho itong si Boss B mga kababayan. Ito, pakinggan nyo. Nako, magugulat kayo dito sa kanyang isisiwalat. So yun mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At dito nga ay ikukwento nga natin itong napag-uusapan ngayon na itong pagkamatay ng isang vlogger ni Marcos Jr. ay gagamitin laban sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. At sino nga ba si Boss B na isa sa mga nakilala ko year 2021. Uy. 2021 pala mga So yung mga kababayan, banateros, mga depende kabiyaya, no? So syempre bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, comment, and subscribe ang ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So ngayon sobrang trending talaga to, hindi dahil sa maganda yung ginawa niya, kundi nagtitrending siya ngayon dahil sobrang hate siya ng mga Pilipino dahil sa mga pinaggagawa niya. So ngayon, ulitin ko, condolence doon sa pamilya at wala namang may kagustuhan na kahit magkaiba kami ng pananaw pagdating sa politika at iba kami ng siya ay pro-administration at ako naman ay anti-administration dahil sa pagiging kuratong baliling ni BBM at ni Romualdez, hindi naman ho tayo masaya sa nangyari sa kanya. Ngayon, ang topic ngayon natin mga banateros, mga kabiyaya, sino nga ba etong tinutukoy sa mga conversation bago mamatay, etong vlogger na to, na nagngangalan or tinatawag nilang Boss B? Hindi kasi Boss Dada. So yung mga banateros, mga kabiyaya, alam nyo, So do we choose this class for the sake of memes, no? Or thief tayo? ulitin ko itong kwento na to. Bago ako mag-politics vlogger, ako po ay naging showbiz or naging ang una ko content ay charity vlogger. Charity ay yun po yung pagtulong. Kaso nga lang medyo hindi na natin kinaya at dahil iba talaga pag charity vlogger ka, talagang alam mo yun yung talagang lagi kang kakapusin sa mga pang-vlog mo. Syempre hindi naman tayo katulad ng ibang charity vlogger na mas lamang yung binubulsa kaysa sa itinutulong. Hindi tayo ganoon, no. Hindi tayo ganoon na charity vlogger. Ngayon, kinapos na tayo. Pero hanggang ngayon, tumutulong pa rin tayo off-cam. Hindi tayo tumigil talaga dyan. Tapos, pagkatapos ng charity vlogger, nag-switch po ako ng content to TBJ Defender. Bati pa kami ni Tito Soto nun. Hindi pa siya kupal nun yung mga panahon na yun. So, sa pagiging TBJ Defender ko, doon ko po nakilala etong itinatawag na Boss B. Naku. No, etong tinatawag na Boss B. Sa totoo sin, pinag-isipan ko kung i-reveal ko ba talaga yung muka at pangalan niya.
Pero mamaya nyo malalaman dito sa dulo ng video ko to. So doon, nakilala ko si Boss B. Bali, huling yugto na ng TBJ Defender ko noon, nung nakilala ko siya. Kasi nung huling TBJ Defender ko, may mga taong nag-alok sa akin dahil tapos na nga yung issue sa TBJ, sa prangkisa ng Itbulaga, no? Sa prangkisa ng Itbulaga. So, tapos na yung issue doon. So, syempre, halangan naman na patuloy ka pa rin na bumanat doon sa mga halusos noon. No? Sa mga halusos noon na nakuha na ng Tito Vic and Joey yung prangkisa na Itbulaga. Ngayon, mga banateros, mga kabiyaya, nung kalahulihan na parang pasasalamat sa amin, sa totoo yan, in-invite tayo ni Tito Soto sa Hard Rock Cafe sa MOA, malapit sa MOA, sa mismong MOA. So may Hard Rock Cafe po doon. So na-invite tayo ni Tito Soto para lang, alam mo yun, pasasalamat syempre sa ginawa namin dahil wala namang kaming bayad talaga noon nung TBJ Defender kami. Yun na yung pinakabayad sa amin, yung pagpapakain nung time na yon. So pinakain kami sa Hard Rock Cafe, nag-enjoy kami doon. Sa totosin, may siguro hahanapin ko na lang yung picture namin na pinost ko noon, no? May pinost ako noon na nasa Hard Rock Cafe at kasama ko doon yung ibang mga vlogger na yung ibang mga vlogger na tawag dito na ngayon ay loyalista na. So sa picture na yon, ako lang ang nagbubukod tanging lumihis ng landas sa kanila, no? Lumihis ng landas kasi nung panahon na yung gabi na yon ay inoopera na rin, hindi ko alam kung pati sila kung naopera na nung gabi na yon, pero may mga lumapit sa amin nung time na yon. Hindi ko rin alam kung kakilala ni Tito Soto or hindi, pero siguro naman hindi niya kakilala. So nakita kami doon sa na yon, sa Hard Rock Cafe na yon, at yung Hard Rock Cafe na yun ay pagmamay-ari ni Tito Soto. Ngayon ang pagkakaalam ko noon, hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Ngayon nilapitan kami doon at ako yung pinakahuli na parang private talk. Wow, private talk sa isang sulok lang, sa isang sulok. Hindi natin pahabain yung kwento. So doon na-operan ako na baka gusto kong mag-vlog at ipagtanggol ang administrasyong Marcos. Nung mga panahon na yon, 2022 ay 2022 ba? 2023? Hindi ko na masyadong matandaan 2022 or 2023, mga banateros, medyo nagkakalabuan na etong kampo ni VP Sara Duterte at ni Marcos Jr. So, syempre ako, simulat sa pool, talagang hinangaan ko, hindi dahil popular si Pangulong Duterte, kundi dahil hinangaan ko siya dahil sa ginawa niyang maganda dito sa bansang Pilipinas. Ilang beses na ho namin sinasabi na hindi kami humahanga dahil sikat si Pangulong Duterte, hindi ganon. Humahanga kami dahil sobrang ganda ng ginawa niya sa bansang Pilipinas. Ngayon, nung time na yon, ay may lumapit at eto na nga, hindi pa pala nung time na yon. So, may mga nagsasabi pa lang or napagkwentuhan na rin namin ng mga vlogger, ng mga kasamahan ko dati na ngayon ay mga loyalistang tanga na. Dahil sa ganun, alam mo na, syempre. So, nag-uusap-usap kami at yung iba nagsabi na sila ay lilipat talaga or magiging Marcos Jr. vlogger. Meron pa nga doon meron pang isang vlogger doon na nagsisimula sa letter C ang kanyang pangalan na hindi nga daw siya pwedeng maging Duterte vloggers kasi nga unang-una kailangan niya ng pera pang therapy ng kanyang anak. So doon naintindihan ko siya. Isa rin siya sa mga naging ka-close ko noon na vlogger doon sa grupo na yon, sa TBJ Defender. So tawag dito,
doon na nagsabi na rin ako na hindi talaga ako. Hindi talaga ako pwede maging hindi talaga ako pwedeng maging Marcos. So no, na hindi bukal sa kalooban ko at ayaw ko talaga, no? Ayaw ko talaga sa kanya. Although binoto ko siya dahil nga sa kay Vice President Sara Duterte, pero yun nga wala talaga tayong naramdaman na magandang ginawa niya sa Pilipinas. So tumagal 2024, nagpa-politics vlogger na ako hanggang sa may nagano sa akin sa Viber. Hindi pa nga ako marunong gumamit ng Viber noon eh. May po sa akin sa Viber na ibinigay daw yung number ko ng secretary. Hindi ko na lang babanggitin kung anong pangalan niya. Pero ibinigay doon ng secretary ni Ma'am Tutot yung number ko, kaya alam niya, kaya niya nalaman. So itong secretary nito is from dapat ko ba sabihin? Kaso wag, no? Makasuhan tayo, mahirap na eh. Pero alam na to ni Banat Bay, kinuwento ko na to sa kanya. So yung secretary na yon malapit kay Tito Soto. Yun na lang, clue. Yung secretary na yun malapit kay Tito Soto na yun lagi nagko-contact sa amin kapag gustong or kapag katulad nun yung nagpasalamat si Tito Soto sa ginawa namin pagtatanggol sa kanila noon. So nalaman yung number ko sa Viber hanggang sa tawag dito, tinawagan ako, sinabi niya. At sabi ko, hindi kasi ako marunong dito sa Viber. Sabi ko, baka pwedeng sa chat na lang tayo. Sa chat na lang tayo mag-usap. Sabi niya nga, sa totosin lang, ayaw niya rin. Ayaw niya rin na sa chat mag-usap sa Messenger. So, napilitan siya nung time na yon at tinawagan niya ako sa Messenger. So, tinawagan niya ako sa Messenger. Ang offer niya nung una, yun pa rin, yung pwede ba akong maging Romualdez vlogger, pwede ba akong maging BBM vlogger. So tinanggihan ko kaagad. Tapos mga ilang linggo, tumawag ulit siya about naman kay Isko at kay Hani Lacuna. No? About naman doon. Tapos tumawag ulit siya mga ilang araw at yun na nga may offer na. Ang offer is 100 ang unang offer is 70,000 per month. Tapos bibigyan pa daw ako ng sasakyan. So alam din yan ni Kai Spencer Lacale, no? Sa totoo isa rin sa TBJ Defender si Kai Spencer, kaya ako din yan nakilala. Si Kai Spencer Lacale at sa dating kasamahan ko rin sa mga charity. So doon ko nakilala si Kai Spencer. Alam niya to lahat. So ngayon, inoperan ako 100, yung sunod na tawag sa akin, inoperan ako ng 150K. At doon, nung time na yon, yung tumatawag sa akin, siya ang tinatawag na Boss B. Etong si Boss B na to, siya po yung mga recruiter ng mga vlogger na mga nakikita natin ngayon. Sabi ko nga sa inyo sa isang video ko, ang mga vlogger may Team A, Team B, Team C, at Team D. Yung Team A, yan po yung mga malalaking mga followers, malalaking subscribers na bumabanat sa mga Duterte. So, pababa ng pababa yan. Kung mapapansin nyo rin ho ngayon, may nagugulat tayo na may mga matatanda, may mga, alam yun, yung tipong hindi talaga matuturing na vlogger dahil unang-una, wala nga silang setup, wala silang mic, basta malayo sila sa talagang nakilala natin ng mga vlogger. So malayo yung setup nila, no. Kung mapapansin nyo ngayon, may mga biglang sumusulpot ng mga vlogger na na tawag dito na napapanood natin sa social media, bumabanat sa amin, bumabanat na ngayon sa mga Duterte. Sila yung Team D. At dito sa mga vlogger na to, marami ang humahawak dito. Kasi nga kumikita sila. Halimbawa, sa 10 vlogger na sumasahod ng tig 50,000, ay babawasan nila yon.
may tig sa 10,000 or 20 mil sa kada vlogger na napupunta doon sa recruiter na yon at magkano lang ang napupunta doon sa mga vlogger. Grabe, no? May ebidensya ako niyan kung gusto niyo makita. May voice message ako niyan, no? At may mga screenshot, may mga pangalan din ako. No, may mga pangalan din ako ng mga vlogger na nasa Team B. Team D. So ngayon, diyan marami kasi sila, iba-iba sila ng team. Kung mapapansin niyo, 'di ba? Hindi yan lagi isang buo. Isa silang buo. Hindi marami sila, iba't iba silang tribo. Tribo gang, tribo bangag, tribo ngagba. So, marami silang ganun. Ngayon, yung si Boss D, siya nga yung isa sa mga recruiter. Sa kanya dumadaan yung mga pera. Halimbawa, bakit bago pala yon, bakit ko to nalalaman dahil kahit na tumanggi ako na maging bayarang vlogger? Kasi may isa kaming tropa na kilala din ni Master Judea. Hindi ko na lang papangalanan pero nagsisimula sa letter Victory ang kanyang pangalan. Oy, shoutout sa iyo, pre. Alam ko, mapapanood mo to. Na-recruit doon. Ngayon, nagkaunsihan. Kaya tumiwalag itong vlogger na to. At hindi niya na rin kinaya yung pressure at yung mga ipinapagawa sa kanila. Kaya umalis to. Kaso tong vlogger na to, inilabas sa amin yung mga ebidensya, no? Yung mga ebidensya dito sa mga bayarang mga vlogger na to. So, yun, nung time na yun, si Boss B, talagang siya yung binabagsakan ng mga pera na ipinapasahod sa mga vlogger, ipinapasahod sa mga pages. Kung makikita nyo, maraming mga page na biglang nagsusulputan ngayon, tapos binabash ang mga Duterte. So yun, nung unang offer sa akin is 150k. Tinanggihan ko pa rin kasi sa tutusin lang, hindi mo naman din talaga kikitain yun sa YouTube at sa Facebook. Hindi mo kikitain yung ganong kalaking pera. Sabi ko, kaya ko namang magtrabaho. Ang hirap kasi nung ganun. Mahirap yung ganyang trabaho, yung babalahurain mo yung isang tao na wala namang ginagawang masama sa iyo. So yung nung time na yon, ganun yung nagiging kalakaran. At kahit si Senator Amy Marcos, inilabas niya yung issue na pinupondohan. Di umano, ayon to kay Amy Marcos Ayon kay Amy Marcos ay pinupondohan ng 400 million yung mga vlogger at mga pages para siraan yung mga sumusuporta kay Vice President Sara Duterte at si VP Sara Duterte na ngayon rin po. So marami silang ginagawa talaga. Sobrang baboy at may script. Kung matatandaan nyo, This B7000 glue is super easy to use, dries clear with no white marks, strong hold without leaving. nag-delete po ako ng post ko at hindi ko naman tinatanggihan Nag-delete ako ng post ko about kay Trililing, tapos pinabura niya at sinunod ko naman kasi kagustuhan niyang burahin yun Kung mapapansin nyo, bago ko paburahin yung post na yon or yung video na yon na pinapabura niya, na nagtatanong lang naman ako doon at nag-reaction lang ako sa post ni Attorney Baligod, sa comment section at sa mga vlogger, mas nauna pa silang mag-content na bakit ko daw binura or bakit ko wala daw burahan ng post. So alam na agad talaga nila. Alam nila na ganun yung gagawin. Na iuutos ni Trililing na buburahin ko yung post at kapag binura ko, ibabash nila ako ng gusto. 'Di ba? Talagang ibablog nila ako. So nung binura ko yung video, doon na lalong naglabasan. Pero mas nauna silang mag-reaction. Mas una silang tawag dito, nagbigay ng komento bago ko nabura yung video na. So ganun ka detalyado or ganun ka sunod-sunod yung ginagawa nilang pagbablog. Talagang script by script. So kung ano yung iba bang script ng pinaka-leader ng grupo nila, yun ang susundin nila ngayon. Ngayon, halimbawa, si Senator Robin Padilla, 'di ba? Kung mapapansin nyo, si Senator Robin Padilla grabe yung pangbaba sa kanya, 'di ba?
So lahat yan nakaano yan. Halimbawa sa Team A, ang nakatoka sa Team A ay about sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Team B, para naman kay Senator Marcoleta. Sa Team C, para naman kay Mayor Basti Duterte. At sa Team D, para naman sa aming mga vlogger. So kanya-kanya sila ng toka. At isa sa mga leader dyan sa team na yan ay ang sinasabing Boss B. Sa tutusin, may kanta yan eh. Siya ang kumanta ng One Last Night. One Last Cry pala. Oo. No? Kilala niyo ba yung kumanta ng One Last Cry? Oh, siya yung tinutukoy diyan na si Boss B. Oy. Namay, hindi sa tutusin, isa to sa mga bataan ni Ma'am Shi. Oh. Isa to sa pinagkakatiwalaan ni Ma'am Shi. No. So matagal na talagang matagal Sino na kaya si talagang talagang nagmamanipulate to ng mga vlogger para siraan ng mga Duterte kasi matagal na ang plano ni Marcos Jr. At hindi lang din naman ako ang naglalabas ng ganitong opinion kundi dati rin kahit si Banat Bay, 'di ba? Inoperan si Banat Bay ng kung hindi ako nagkakamali is 10 million para lang murahin, hawayin si BP Sara at ang mga Duterte araw-araw. So biruin niyan 10 million kay Banat Bay. So talagang hindi lang ako ang nito. Tsaka nanggaling na rin to kay Senator Amy Marcos na malaki ang ipinupondo nila para sa mga vlogger at sa mga pages na sumisira sa mga Duterte. So yung mapunta naman tayo sa issue na about sa onsehan. Nagkakaroon talaga ng onsehan dito sa Nagkakaroon talaga ng onsehan dito sa kampo ng mga vlogger na to. Bakit ko ba nasabi? Kasi nga may ebidensya po ako diyan. May voice record, may screenshot. Ang pangalan pa nga po ng GC nila House of Representative. Totoo yan. May vlog na rin ako dyan. Hanapin nyo dyan sa video ko. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Hanapin nyo dyan sa uploads ko. Nandyan yung mga video. Ilang beses kong inedit. Ilang beses ko in-upload yan. At makikita nyo yan dyan. So, hindi pa yan. Marami pang iba. Sa totoo sin marami pa. Meron pa nga dyan na parang tawag dito parang nag-away-away sila, no? Gagawa ng sa onsihan na nga dyan. Natuso yung onsihan na yan. So, tutusin, malaki na rin talaga ang bayad sa mga vlogger na to. Hindi na talaga masasabing 100K lang parang kasi dati ang mga sinasahod ng iba nasa 30, 15. So, dati hinahawakan kasi na isang vlogger yon. Ano lang yon, yung mga lang na vlogger yon, yung madaling mauto. 15, 20, yan ang sinasahod nila. No? So, etong si Boss B kasi, Jolly Spaghetti! More sauce lang! More sweet sarap saya! 22 pesos lang! Ma, alis na po ako. paano ko ba i-deliver ng maayos para maging safe din ako? Talagang masasabi ko sa inyo na sa kanya dumadaan yung ibang mga sahod ng mga vlogger. So kung tatanungin nyo kung politiko ba ito, si Boss B, boss, paano ba? Ang hirap, no? Ang hirap pag nagpipigil. Pero siguro naman, may tamang panahon din para i-reveal kung sino itong si Boss B na to. So, tutusin, marami silang amo. Meron pang si Boss T. Si Boss T. Meron pang sa mga makakaliwa silang boss. Meron pa silang boss na dating senador. 'Di ba? Meron pa silang boss na alam mo 'yun, isang politiko din. So marami ngayon mga banateros, mga kabiyaya, kasi tinatanong din kung talagang sino ba to at talagang napapaano sila na kung sino tong Boss B na ba to, sino ba tong, kasi doon sa conversation na kumakalat ngayon, para nagkaroon ng onsihan netong namayapang vlogger at yung mga kasama niya. 2 million ata ang ibinigay
Pero hati-hati ata sila dun sa 2 million na yon. Tapos, yan ang mahirap dyan mga banateros, na alam mo yun na nang dahil lang sa pera nagkakaganyan sila. Ilang beses na akong nangyari sa kanila yan, na yung hindi ko nila lahat ng mga BBM vlogger. May mga BBM vlogger na talagang BBM vlogger lang sila, pero hindi sila kasama sa sa tinatawag na pasahod or sahuran. O hindi sila hindi ko naman din nilalahat, kasi baka sabihin nyo masyado naman tayong na nilalahat natin. Pero ayon lang sa mga kilala ko, yung mga kilalang mga vlogger ngayon na bumabatikos, talagang yan mga bayad yan, mga sumasahod yan buwan-buwan. At ang masaklap doon, pera natin yun, hindi pera nung nagpapasahod sa kanila. Pera natin yun na nanggagaling sa mga pinagnanakaw nila. Yung ibang mga vlogger na makikita natin na sumusuporta sa administrasyon, may mga iilan din talaga dyan na talagang sumusuporta talaga lang sila kay Marcos Jr. Pero hindi sila nasasahuran. Baka sa susunod, sa mga susunod na mga araw, kapag nakilala sila, baka i-recruit din sila at bigyan ng pera, ganyan. Tsaka, kung mapapansin nyo, grabe sila magmura, yung matanda, di ba? Yung sinanay, kung murahin si BP Sara, grabe. Etong namatay na vlogger na to, grabe rin to magmura. Kasi nga, ang isa sa mga sinasabi lagi ni Boss B, walang dapat katakutan. Sasaluhin tayo ni Bossing. Sasaluhin tayo ni Boss. Sasaluhin tayo ni Boss sa na to, sa mga ikakaso sa atin. At may ebidensya din ako diyan kung na sinabi yan. Na hindi kaya kung mapapansin niyo yung mga vlogger ng mga sumusuporta sa administrasyon, talagang walang takot, 'di ba? Kung bumanat, wagas. Kahit below the belt na, kahit wala silang pinapakitang ebidensya, sige, banat lang kasi nga may sumasalo. So ibig sabihin, kapag kinasuhan sila, may sasalo sa kanila. Hindi katulad sa amin, tingnan nyo, sila banat ba, taddad na ng kaso, taddad na ng reklamo kay Trillanes, kay Saldico, sa iba kay Ontiveros. Kasi nga, kami naman wala namang ibang tumutulong sa amin. Sariling sikap talaga namin to, talagang bukal sa kalooban namin na sumuporta sa mga Duterte. Hindi kagaya nila na kaya lang sila sumusuporta dahil sa pera. So, habang nagsasalita ako, pinag-iisipan ko kung i-reveal ko na ba etong si Boss B na to. At magbibigay ako ng clue kung sino ba tong Boss B na to. Bali, sekretary siya ng isang congressman na malapit isang sekretary ng isang congressman na malapit kay Marcos Jr. Ayan ha? Sino kaya yun? So siya lahat nagmamanipula ng mga social media, Siya lahat nagpapadala sa mga bank account, sa totoo bibihira nga mag-bank account sa kanila Talagang abutan lang Kaya nga nagkakaroon ng onsihan dito siguro yung ibang mga yung talagang mapagkakatiwalaan, nagbabang account. Pero kadalasan dito sobre. Talagang abutan. Kaya nagkakaroon ng awayan itong iba't ibang mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon kasi yan nagkakaroon ng katkungan. Nagkakaroon sila ng nakawan din sa sarili nila. So ibig sabihin sila mismo nagnanakawan. At kung matatandaan nyo rin dati, may mga sinabi din ako na mga nirecruit din na mga vlogger na dati kong kasamaan. At sa totoo lang, may mga picture talaga ako na ebidensya yan na hanggang ngayon ay nandito pa sa kwarto ko. Yung mga picture namin kung nasan kami dati. So grabe rin yan. At nung time din na yon, may isang kilalang anak ng artista na kumakausap sa amin na medyo nagulo yung kwento ko Dapat pala nung una pa lang to sinabi ko na may anak ng artista
na isa ring politiko ngayon, yung anak niya ay dati rin naming kaibigan na kumausap din sa akin na baka na ano na Pwede mo rin ibahin yung color, ah? ipagtanggol ko nga yung kanyang boss. So doon pa lang noong time na yun tinanggihan ko na. No, nagsisimula sa letter L ang kanyang pangalan. So anak ng sikat na politiko, anak ng sikat na artista na politiko na ngayon na isa rin sa mga nagre-recruit sa sa mga vlogger para depensahan yung kanyang boss at kanyang trabaho. No. So yung about naman dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay may mga bali-bali Punta na tayo dito sa dulo kung ire-reveal niya ba, mga kababayan. So medyo mahaba na eh. Punta nga tayo dito. nila nagagamitin nga daw tong pagkamatay ng isang vlogger na to para laban din magpalaganap ng fake news. Oo, ang pagkakalam ko medyo malaki-laki nga ata sahod niyan eh. Oo, kasi magaling gumawa ng chismis kasi ganun doon eh. Kapag magaling ka gumawa ng chismis, malaki sahod mo, tiba-tiba ka. Oo, malaki sahod mo, tiba-tiba ka at talagang paldo ang bulsa mo. So yung mga banateros, mga kabiyaya, no, at abangan din natin itong ibang mga pinaplano nila. Nagagamitin nga daw itong pagkamatay ng isang vlogger na to para laban daw kay BP Sara Duterte. So ngayon pa lang, inuunahan ko na kayo na isang malaking katarantaduhan na naman yung gagawin nila. So yon mga banateros, sana nag-enjoy kayo dito sa maikling kwentuhan ko. Nagkwento lang naman ako. Sa totoosin, marami pa akong maikukwento sa inyo na talagang sobrang dami pa. Pero sa mga susunod na araw na lang talaga siguro yan. At hahanapin ko pa yung mga ebidensya ko kasi inista ko kasi yun sa mismong mga dating Facebook ko, dating messenger ko. Doon ko inilalagay yung mga ebidensya, screenshot, voice recorder, video recorder ng paano sila magbayaran, paano sila kontrolin ng kanilang mga boss na nagbabayad sa kanila. So yun, kung nagustuhan mo tong video na to, paki-like and share and comment, subscribe sa aking YouTube channel. Huwag mong na rin kalimutan na ipindot ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Ayun mga kababayan, no? Yun yung pahayag ni Jay Guevara, mga kababayan, patungkol nga dito kay Boss B. So madami pa siyang sinabi dito, no, na mga talagang controversial, mga kababayan. Talagang magugulat ka sa kanyang mga sinabi. Marami siyang mga ni-reveal na mga clue, mga kababayan. So kayo na po ang humusga sa kanyang mga pahayag. At sa mga bagong pasok po dyan, mga kababayan, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.